Halos lahat ngayon, laging may hawak na phone at panonood na lang ng mga content online ang kanilang pastime. Dati, ang inaatupag lang natin ay ang mga assignments at projects natin sa MAPE. O kaya, paggawa ng mga decorations sa classroom, lalo na kapag may event sa school. Ayon sa Lifestyle Asia, ang Pilipinas ay may mayamang kultura. Pero dahil sa modernization, maraming tradisyon ang unti-unti nang nawawala o nakakalimutan. Dahil wala ng interes ang mga tao dito. At mas pinipili nila ang mga praktikal na bagay sa panahon ngayon. Karaniwan sa mga craft kit ngayon ay ginagamit para sa mga crochet, macrame, paintings at iba pa. Pero ito, tila ba may mas malalim pang kwento. Ang craft kit na ito ay ginagamit sa paggawa ng borlas de pastillas o tinatawag na pabalat. Ang pabalat ay isang tradisyonal na sining ng paper cutting mula sa Bulacan. Ito ay nagsisilbing pambalot ng pastillas gamit ang manipis na papel na tinatawag na papel de hapon. Ginugupit dito ang mga detalyadong disenyo. Ayon sa pag-aaral, hindi tukoy kung saan nga ba talaga nagmula ang pabalat. Gayunpaman, ayon kay Ma'am Nati at sa mga local historians, maaaring impluwensya raw ito ng mga Chinese merchants dahil sa kanilang Chinese paper cutting traditions. Others propose it could be an offshoot of Mexico's papel picado, introduced through the Manila-Acapulco garden trade. Variation in making pabalats exists on Bulacan. At dito sa San Miguel, they prefer using stencils to trace the patterns onto the paper, while Malolos artisans prefer a freehand techniques, crafting designs spontaneously without the stencils. Sa susunod, susubukan nating tuklasin ang isa sa mga taong nagtataguyod pa rin ng pabalat. Ano nga ba ang kwento sa likod ng makukulay na papel na ito? Ako si Nati Ocampo Castro. Nagsimula ako magpabalat noong 2010 kasi nagretiro ako sa work ko para ipagpatuloy yung ginagawa ni Mami. Kasi nung time na yun, matanda na siya. Siya ay 88 years old na nung 2010. Tapos naisip ko lang na sino ang gagawa pag sakaling mawala. So isip ako paano gagawin ko. Nagpaalam ako sa mister ko. Sabi niya, bahala ka kung gusto mo magretiro. Tapos pag-desisyon ako magretiro, nagpaalam ako sa mga boss ko sa opisina. Noon na nagsimula yung journey ko. Nag-aral ako sa totoo lang, wala akong hilig magupit. Wala. Ni minsan hindi ako humawak ng gunting at papel. Noon lang, pagka-retiro ko, natutukan yung doon na nagsimula hanggang ngayon. Bago namatay si Mami, naisama niya ako sa mga workshop niya, naipakilala niya ako dyan sa mga taong dapat ko makilala. Ayun, tapos nung nawala na siya, ako na talaga. Ako na lahat yung pati nagsasalita. Ako na yung nag-handle ng works, nag-conduct ng workshop. Ako na, hanggang ngayon. Ang karanasan ko noong una, nahirapan ako kasi nag-adjust ako sa environment ko kasi ang nakakahalubilo ko, siyempre, mga empleyado, customers. Kasi utility kasi kami. Sa Meralco kami. Meralco ako nagtatrabaho. So, maraming customers na nagko-complain. Maraming customers na nag-a-apply. So, iba yung dating noong, itong pabalat, iba yung, ang bali, environment ko dito, mga estudyante, tuturuan kong mag-workshop, maggupit. Ayun, tapos yung mga opisina, papaturo din. Ayun. Parang iba siya. Hindi ba siya yung dati kong nakasanayan?
Sa paggawa ng pabalat, tuturuan ka nitong magkaroon ng mahabang pasensya. Sa munting pagdidesenyo at paggupit ng pabalat, may ibang klase ng fulfillment sa sarili mong gawa. Nire-represent niya yun nga, yung pagiging creative nila kahit dati pa kasi before wala namang mga Google or internet, pero yung imagination nila na nakagawa sila ng ganun kagagandang mga pastillas wrapper is yun nga, very creative po talaga. So parang para sa akin, yun yung nire-represent doon, yung hard work, yung patience, yung creativity ng mga, di lang ng mga taga San Miguel, kundi ng mga Pilipino. Ini-incorporate po nila yung pastillas wrapper, hindi lang as pastillas wrapper, kung hindi like ilalagay nila sa certificate, so nandun pa rin. Nilalagay nila sa mga, yung sa lay. So, siguro sa pamamagitan po nun, sa mga ganung paraan, unti-unti na ipapakilala pa rin po yung pastillas wrapper. Habang may mga gustong matuto, buhay ang sining. Ang naging epekto ng Borlas o Pastillas or pabalat sa buhay ko ay nabago niya yung nabago niya yung takbo ng buhay ko. Hindi naman sa monetary, pero yung pananaw ko sa buhay, nabago niya. Nabago niya. Naging matyaga ako. Natuto kong magpasensya, gano'n. Kasi dati maigsi ang pasensya ko eh. Ngayon mas humaba ang pasensya ko kasi kailangan kong humaba kasi yung ginagawa ko hindi madali. Sa mga workshop na to, parte ka ng isang maliit na komunidad na nagbabahagi ng kwento, talento at pagbuhay ng ating sariling sining. Kaya, patuloy nating suportahan ang sariling atin. Sa kabila ng pagsisikap ni Ma'am Nati at ng mga natitirang artisan, isang malaking hamon ang pagpapatuloy ng tradisyon na ito. Ang mga challenges na encounter ko since ako lang yung anak na babae ni Nanay Luz. Puro sila lalaki. Ako yung bunso. So walang magtutuloy, ako lang talaga. Ayun, isa pang tapos yung meron akong hipag, naggugupit din, pero sana nakakatulong ko sana, kaya lang na-operahan sa mata. So, hindi mo na nagugupit. O yun, number 2 challenge. Yung number 3 challenge, may pamangkin naman akong kasama ko sa mga workshop. Kaya lang ngayon, hindi siya available nga, kasi nag-aaral ngayon. Nagtutuloy na mag-aaral, may schooling siya. Tapos, meron din ako mga apo sa pamangkin, nagtatrabaho naman na marunong din magupit. Yun naman din yung dati nakakasama ko sila. Ngayon hindi na, kasi nga busy na sila. May kanya-kanya na silang buhay. So, ang isa pang challenge, hindi masyadong suportado ang pabalat ng yung hinihingi ko suporta sa hindi masyadong maibigay. Kagaya nun, kung gusto ko magpa-workshop, sarili ko magpapa-workshop ako. Pero yung sa labas na parang walang interesadong mag-sponsor ng yung kaya kong sponsoran yung materyales. Pero yung sa mga venues, mga yan,
Yung mga logistics, hindi ko kakayanin kasi wala naman akong malaking venue. Yung gagastahan ko talaga siya. Tsaka konti lang ang may interesado sa pabalat. Kasi nakikita pa lang nila, ayaw nila lang gawin. Hindi pa nata-try, mahirap na. So, isa pa yun, hindi pa nata-try, mahirap na. So, yun, mahirap mag-conduct din ng worship kung walang hilig sa arts yung gagawa. Yun, pag walang hilig at walang tiyaga, walang patutunguhan, sabi nga. Sa bawat lumilipas na mga taon, lumiliit ang bilang ng mga gumagawa ng pabalat. Paano natin maipagpapatuloy ang sining na ito? Ngayon, may mga bagong paraan para maipasa ang sining ng pabalat. Workshops, websites, at craft kits para kahit saan pwede kang magsimula. Ang pakiramdam ko 'pag may natututo ng pabalat ako'y masaya. Masaya ako kasi in the sense na, naipasa ko na yung meron natuto doon sa gusto kong mangyari na matuto yung mga younger generation. Sana ipagpatuloy nga nila 'pag ang masarap turuan mga elementary. Kasi mga bata pa lang yan, eh. Parang sabik sila gano'n. Sabik sila kung ano yun, curious ba, gano'n. Mas masarap turuan yung mga bata. Natutuwa sila 'pag nakakagawa sila ng kahit mali-mali. Kahit naman mali-mali sabi ko okey lang. Matuto lang niya yung paghawak ng gunting, magupit na yung papel, kahit wala sa design natin. Okey na yun sabi ko kasi umpisa pa lang. Sana ipagpatuloy nila yung gano'ng art na bago nilang natutunan. Recently lang galing akong Bacolod, nagdayaw festival, yung buong Pilipinas yun, yung mga indigenous people, kasama kami doon. Merong isang eskwelahan kaming pinuntahan. Parang elementary yung napunta sa akin. Tinuro ako maggupit. Tuwang-tuwa sila kasi sa Visayas, wala nun. Sa Bulacan lang kasi merong tsaka tuwang-tuwa sila sa pastillas. Akala nila hindi kinakain ng pastillas. So, nagbigay ako sa kanila, nagpa-workshop ako. Tuwang-tuwa naman yung mga bata tsaka yung mga teachers kasi first time daw nilang makakita ng gano'n. So, ako naman ay natutuwa din at hindi nasayang yung punta ko do'n, hindi nasayang yung biyahe. Ang plano ko sa sining ng pabalat ay sana magkaroon pa kami ng maraming workshop. Meron kasi akong isang kausap sa Makati. Siya yung nag-aasikaso, siya nag-o-organize ng workshop. Naman siya, willing naman siya din isang yun, eh, parang isang hindi mo opisina, parang enterprise, gano'n. Parang meron siya kasi mga merchandise doon, meron siyang table doon na pwedeng mag-accommodate ng siguro mga 10 na participants. Kaya lang nahinto nga ngayon. Dati buwan-buwan may ako doon. Meron kaming workshop or every 3 weeks, gano'n. Kaya lang nahinto na nga yung kamay ko na nagkaroon ng problema. Pero baka by December, magpa-workshop ulit siya. Yun naman din yung inaasahan ko din sa kanya na marami naman ding nagtatanong. Tatanong lang naman. Pero pag nag-post siguro siya ng date, baka marami namang sana nga marami pang maging interesado sa pabalat. Kasi nawawala na, kagaya ko, edad na rin ako. Siyempre, deteriorate na rin yung health ko.
So, gusto ko naman bagong generation na yung matuto